Wellman TV. Marshall Ortega. Like ka naman dyan, idol. Kabanata 531 Hindi ka karapat-dapat sa akin. Nagmaneho si Talia at ang kanyang mga kasama sa Springbrook Square. Paglabas ng parking lot, tinahak nila ang daan patungo sa Springbrook Private Club. Ang Springbrook Mall ay nakatayo paulas sa tapat ng club. Ito ay bahagi ng malawak na komersyal na distrito na kilala bilang Springbrook Square. 7 taon na ang nakalilipas, nakuha ng mga York ang mga karapatang paunlarin ang lugar na ito sa Estors District ng Harmonfield. Namumuhunan ng higit sa 20 bilyon. Sa pamamagitan ng mga taon ng pagsisikap, ang Springbrook Square ay naging isang mataong commercial hub. Ito ang tahanan ng Springbrook Business Bay, na kinabibilangan ng Springbrook Mall, mga komersyal na gusali Springbrook Futuristic City, at ang prestihiyosong Springbrook Private Club. Available din ang mga nightclub, gourmet market, at iba pang mga establishment. Sa bilis na ito, ang mga negosyo ng York ay nakahanda na maging isa sa nangungunang ekonomiya ng Brookhaven. Si Cohen ay isang matalinong negosyante. Puwersa. Sa sandaling nabuo ang Estors Properties, madiskarteng inilaan niya ang mga bahagi sa mga makapangyarihang pamilya sa Brighton upang palakasin ang kanyang network. Ngayon, si Cohen mismo ay lumipad mula sa Brighton upang personal na mag-host ng isang pagtitipon ng elite na ikatlong henerasyon ni Brighton sa Springbrook Private Club. Sinuspinde pa ng club ang operasyon para sa araw na iyon. Sa kabila ng pagiging mas malapit sa edad sa mga magulang ng mga dumalo, ang kanyang mga pagsisikap na makakuha ng pabor ay halos alipin. Habang hinahangaan ni Marshall, Freya, at Talia ang kadakilaan ng Springbrook Square, hindi nila maiwasang humanga sa kaningningan nito. Sino ang nakakaalam na may distritong ganito kasigla ang Harmonfield? Sabi ni Talia. Sa malapit, tinatangkilik ni Michelle at iba pang tagapagmana ng mga piling pamilya ni Brighton ang tanawin. Nang makitang papalapit ang tatlo, kumaway si Michelle. Talia, Colonel Wright, tapos ka na ba sa iyong negosyo? Tinuro ni Talia ang Springbrook Mall. Nagtatrabaho sa mall ang taong makikita natin dito at hindi magiging libre hanggang 11. Perfect. Terrace Club muna tayo mag-chat, sabi ni Michelle na nanlilisik ang mga mata kay Marshall. Hoy, guwapo. Ikinagagalak kitang makitang muli. You always have this indifferent look, as if you don't care about anything. It's not my type, but I have to admit, you're quite good looking. So, you're worthy enough to be a casual friend of mine. Ngunit huwag kang makakuha ng anumang mga ideya. Walang paraan na higit pa tayo doon. You haven't reached a level where I'd look up to you. Si Zane lang ang nakagawa niyan. Ganun pa man, baka pagkatapos ng ilang dekada ng karanasan, maaari kang makarating doon. Siguro. Hindi siya pinansin ni Marshall at nilampasan siya ng walang salita. Tumawa si Michelle at lumingon kay Talia. Nagalit lang ba ang chief instructor mong si Ortega? Umiling si Talia. Michelle, para kang polaka sa balon. Si Mr. Marshall ay hindi nag-aaksaya ng oras sa mga walang kabuluhang bagay. Kunin mo ang payo ko. Huwag mong i-overestimate ang sarili mo sa paligid niya, baka magsisi ka. Ano? Napawi ang ngiti ni Michelle. Talia, nag-e-exaggerate ka. Anong gagawin niya, hamunin mo ako? Kung tama ang paglalaro niya ng kanyang mga baraha, matutulungan ko siyang mag-navigate sa militar ng maayos. Kung hindi, magiging mahirap para sa isang walang katulad niyang sinusubukang humawak sa kanyang posisyon. Napabuntong hininga si Talia. Sige, kalimutan mo na ang sasabihin ko. Binilisan niya ang lakad at sinundan sina Marshall at Freya pagpasok nila sa club. Habang pinapanood silang umalis, napasimangot si Michelle. Is Talia infatuated with that guy? Why else she be so defensive? Nakakatawa kung sabihin niyang panoorin ang hakbang ko sa paligid niya. Tumango naman ang iba, sabik na manatili sa mabuting panig ni Michelle. He's just putting on a tough act, sabi ng isa. Crush namin siya kung hindi niya igalang si MS Kendall. A girl with heavy makeup eyed Marshall and asked, Michelle, who is that guy, anyway? He's handsome but seems full of himself.
Saang pamilya siya galing? Kitang-kita ang panghahamak ni Michelle. He's not from any major family. I looked into him last night, and he's just some drifter with rumored mercenary experience overseas. He's skilled. Hindi sigurado kung ano ang nangyari, ngunit hinirang siya ng werewolf bilang kanilang chief instructor. Espesyal siyang pinahintulutan na sumali sa werewolf na may ranggong major general. Hindi pwede. Isang bulungan ng kawalang paniwala ang bumalot sa grupo. 20 taong gulang at hawak na ang ranggong major general. Iyan ay hindi naririnig sa militar ni Draconia. Naaalala ko na binanggit ng aking lolo na mayroon lamang 2 magkatulad na kaso sa kasaysayan ng militar ni Draconia. Ngunit pareho silang mga bayani na matigas sa labanan na may pambihirang tagumpay, na karapat-dapat sa gayong karangalan. What makes Marshall special enough to be recruited and given a rank right off the bat? It must be a joke. Ngumisi si Michelle, tumanggo na may pagkadismaya. Mukhang medyo walang katotohanan. Gayunpaman, sa palagay ko ito ay bahagi ng isang mas malaking laro ng mga nakatataas. Ha! Nataranta ang ibang mga tagapagmana. Anong ibig mong sabihin, Michelle? Sabihin mo sa amin. Tumingin si Michelle sa paligid at hininaan ang boses. Narinig na ninyong lahat ang mga alingaw-ngaw, tama. Ang Werewolf Special Forces ng Special Operations Military Region ay maaaring malapit ng mabuwag. Matagal na nilang gustong tanggalin ang pangalan ng werewolf, ngunit wala silang nakitang angkop na dahilan. Sa nakalipas na mga taon, ginamit lamang ng mga itinalaga bilang punong instructor ng werewolf ang posisyon bilang isang stepping stone, at ang kanilang track record ay lumalala. Ngayon, mukhang isang pagtatangka na iligtas ang werewolf sa ibabaw kasama si Marshall bilang bagong chief instructor. Sa totoo lang, siya ay itinatakda bilang isang scapegoat. Noong si Marshall ang pumwesto, wala pang 1 buwan bago ang kanilang Marshall Tournament. Halata naman na ay set up nila siya for failure. Paano niya kayang babalikan ng isang hindi magandang performance sa loob ng maikling panahon? Tulad ng narinig ko, sa loob lamang ng 7 araw, haharapin ng werewolf ang 2 elite na koponan, ang Dragon Soul at Dark Panther, na sinusuportahan nina Zane at Elliot. Ito ang mga pinakakakila-kilabot na unit sa militar. Magiging isang himala para kay Marshall na pamunuan ng werewolf sa tagumpay sa ganoong tagal. Hahaha. Ang chief instructor ng Dragon Soul ay ang mentor ni Zane na si General Brooks. Ang mga kasanayan sa pakikipaglaban ni General Brooks ay pangalawa lamang sa maalamat na si General Wilson. Sa mga ganitong sitwasyon, sino ang handang kunin ang posisyon ng chief instructor para sa werewolf? Ang kalalabasan para sa kanila ay tiyak na pagkatalo at pagkabuwag. Ang sino mang pumasok sa papel na iyon ay pupunta sa isang bitag. Lahat ng matataas na opisyal ay may ilang koneksyon o background. Walang mag-volunteer na maging fall guy. Si Marshall lang ang tanga na kailangan nila. Ha! So yun ang nangyayari. Ang grupo ng mga kabataang tagapagmana ay tumanggo bilang pag-unawa, ang kanilang mga mata ay lumilipat sa likod ni Marshall na may bagong habag. Let's go. This is going to be interesting. Siya ang magiging entertainment natin. Kabanata 532 ang taya. Ang nakababatang henerasyon ng Brighton Elite ay ipinanganak sa makapangyarihang mga pamilya at pinaulanan ng pribilehiyo mula sa simula. Dahil sa taglay nilang kataasan, mababa ang tingin nila sa isang tulad ni Marshall, na walang kapansin-pansing background. Kung hindi lang sina Freya at Talia ang sumabay sa kanya, hinarap na nila si Marshall ng direkta. Walang pakialam sa kanyang katayuan bilang commissioned officer. Pagkatapos ng lahat, sa kanilang mga lupon, ang pagkakaroon ng ilang major at tenyente general sa pamilya ay walang kakaiba. Ang pagsusuri ni Michelle ay lalo pang nagpasigla sa kanilang pagwawalang bahala kay Marshall, ang bagong hinirang na chief instructor ng werewolf. Nakahanap sina Marshall, Freya, at Talia ng hindi gaanong kapansin-pansing lugar sa loob ng pribadong club at naupo. Bago pa sila maging komportable ay lumapit na si Michelle at ang kanyang entourage ng mga young socialite. Talia, bakit ka ba napaka-low-key? Samahan mo kaming mag-chat since nandito ka. Sabi ni Michelle sabay kaway sa kanila.
Umiling si Talia. Michelle, sige magsaya ka. Isang oras na lang aalis na tayo. Mag-uusap pa tayo. Nilingan ni Michelle si Marshall. Hoy, bakit parang aloof ka palagi? Are you trying to act cool or kinakabahan ka sa paligid ko? Hahaha. Sinalubong ni Marshall ang kanyang tingin na walang pakialam. Ano ang kinalaman nito sa iyo? Natigilan ang grupo sa paligid ni Michelle sa hindi makapaniwala. Ang Kendalls ay isa sa 5 pinakamaimpluwensyang at makapangyarihang pamilya sa Brighton. Ang lolo ni Michelle, si Lord Northlorne, ay isang mahalagang awtoridad. At gayunpaman, naglakas loob si Marshall na magsalita sa kanya ng napaka-dismissive. Wala ba siya sa isip niya? Hindi nakakagulat na siya ay itinayo upang kunin ang pagkahulog bilang scapegoat ng werewolf. Maging si Michelle ay saglit na natigilan ngunit napahagalpak sa tawa. Mabuti, gusto ko ang ugali na iyon. Sana ay mapanatili mo iyon sa paligsahan ng militar sa loob ng 7 araw. Kung maaari mong talunin ang Dragon Soul, gagawin ko. Pinutol siya ni Marshall, ibig mong sabihin kung talunin natin ang Dragon Soul, luluhod ka at tatawagan mo akong daddy. Napasinghap ang lahat sa silid, nalaglag ang kanilang mga panga. Seryoso ba siya? How dare he disrespect the famous Miss Kendall? Napawi ang ngiti ni Michelle at nawalan siya ng masabi. Nakakahiya ka. Humalaklak si Marshall. Outrageous. You're right, I am. Natatakot ka bang tumaya sa akin? Nagtakip ng ngipin si Michelle. Bakit naman ako matatakot sa'yo? Kung matalo mo ang Dragon Soul, daddy ang itatawag ko sa'yo. Ano ang silid ay sumabog sa gulat na bulong. Mabilis na tumayo si Talia. Michelle, itigil mo na yan. I'm not joking, sabi ni Michelle, her tone defiant. At kung matalo si werewolf, mami ang itawag mo sa akin. Muling bumalot sa grupo ang nakakatuwang katahimikan. Napabuntong hininga si Marshall, umiling-iling. Mayroon akong masamang kapalaran ngayon na nakatagpo ng isang mahirap na babae. Naningkit ang mga mata ni Michelle. Nagba-back out ka na ba? Ngumisi si Marshall. Sinong nagsabi ng tungkol sa pag-back out? Great, narinig mo lahat yan. Sabi ni Michelle sabay lingon sa iba. Let's go enjoy ourselves now. Humingi ng paumanhin si Talia kay Marshall. Mr. Marshall, I'm sorry. Sanay lang sila sa acting superior. Don't take it personally. Bahagyang tumawa si Marshall. Sila ay isang grupo lamang ng mga batang mayayamang layaw. Bakit ko naman sila seseryosohin? Umikot ang mata ni Freya at sinabing, talagang pinagdadaanan mo ang taya na ito. Nagtaas ng kilay si Marshall. She brought this on herself. Ano pa nga ba ang magagawa ko? Kung may mag-away, hindi ko naman pwedeng baliwalain yun, di ba? Kung humihingi siya ng kahihiyan, I'll gladly give it to her. Mukhang nag-aalala si Freya. Marshall, 7 araw na lang ang natitira. Sigurado ka bang walang mangyayari kay werewolf? Nag-aalala rin si Talia kay Marshall. Sumenya si Marshall sa kanila. Kayong dalawa ang nagpabagsak sa mga nangungunang assassin sa mundo. Ano ang dapat ipag-alala? Lumiwanag ang mukha ni Talia. Tama. Nagmulat ng mata ang labanan kagabi. Confident akong matatalo natin ang Dragon Soul. Napatingin siya sa umaatres na figure ni Michelle at ngumisi. Mukhang magiging tatay ka na talaga, Instructor Ortega. Look, Catherine is here. Sinundan ng tingin ni Marshall at Freya ang pagpasok ni Catherine sa club. Bakas pa rin sa mukha niya ang mahinang pasa mula sa isang away kamakailan. Napansin ni Michelle si Catherine at nagmamadaling lumapit. Catherine, tatawagan lang sana kita. Dim. Anong nangyari sa mukha mo? Laking gulat ni Catherine nang makita niya sina Marshall, Talia, at Free. Gusto niyang umalis kaagad pero nanatili siya at umupo malapit sa entrance sa dulo. Catherine. Nandito na rin si Talia. Let's go say hi, sabi ni Michelle. I'm tired. I don't want to move, putol ni Catherine sa kanya. Napawi ang ngiti ni Michelle. Sige, Catherine. Nasa Harmonfield ba si Zane? I don't know. I don't follow his business, cool na sagot ni Catherine.
Mabilis na inalok siya ni Michelle ng inumin, habang ang mga nakapaligid na mga socialite ay binomba ang kanyang mga pag-iisip. Ms. McKay, napakaganda mo gaya ng dati. Napakatagal na. Catherine, hindi ka na pumupunta sa mga pagtitipon namin. It's such a treat to see you today. Nenas si Catherine sa pambabula. Hindi ba pwede? Lahat bigyan ako ng sandali ng kapayapaan. You guys are giving me headache, she snapped. Agad na tumahimik ang lahat. Mabilis na inayos ni Michelle ang mga gamit. Sige, Catherine needs rest. Wag na natin siyang siksikan. I'll stay with her. Please leave too, malamig na dagdag ni Catherine. I need some time alone. Pilit na tumawa si Michelle. Sige, sige. Dadalhin ko lahat sa ibang lugar. Sabihan mo ako kung may kailangan ka. Hinayla ang kanyang mga kaibigan, bamulong si Michelle, huwag mong abalahin si Catherine, nakuha mo ba? Kailangan niya ng pahinga. Alam na alam ng mga Brighton socialite ang ugali ni Catherine. Sa kanyang lolo na may hawak. Makabuluhang kapangyarihan bilang Lord Wisteria, ang kanyang saloobin ay halos inaasahan. Walang nang ahas na magreklamo. Habang papalayo sila, isang bagong pag-uusap ang sumiklab. Hoy, narinig mo ba ang tungkol sa malaking kaganapan sa Dragon Ridge Valley kagabi? Tumango si Michelle. May nakita lang ako tungkol dito sa circle namin. Sinabi nila na ang ilan sa mga nangungunang mandirigma sa mundo ay nagtipon doon upang maghanap ng isang sinaunang relic. And guess what? Ibinaba silang lahat ng isang binata mula sa Draconia. Kilala niyo ba kung sino iyon? Nakangusong tanong ni Michelle. Sino iyon? Mayroon ba tayong isang taong makapangyarihan? Ngumisi si Michelle. Si Zane lang ang may kaya nun. Kabanata 533 kompetisyon. Wow! Mr. Zane is truly the most perfect man in Brighton, bulalas ng isang dalaga. Maging ang mga military bigwigs ay nagsasabi na 2 tao lang ang makakamit ang kadakilaan sa ating henerasyon. Mr. Zane ng mga McKay at Ms. Mitchell's cousin. Mr. L. Ayon Michelle ay nakinig sa kanilang mga papuri na may pagmamalaki. Tingnan mo kung gaano kapagod si Catherine, siguro kasama niya si Zane kagabi. She'd never admit it, though. What Zane did last night was earth-shattering, someone else chimed in. Nabalitaan ko na 20 years ago, 4 sa pinakamalakas na manlalaban sa Dark List ang napatay. That kind of it takes unparalleled skill. Sabi ng isa pang boses. Kung nandoon ako, I would have died from happiness on the spot. Tanong ni Zane. I'd marry him in a heartbeat. Pinuri ng grupo ng mga Clyde si Michelle. Michelle, ang sarap mo. Huwag mo kaming kakalimutan kapag pinakasalan mo si Mr. Zane. Hayaan mo kaming makihati sa iyong magandang kapalaran. Natatawang pagmamalaki ni Michelle. Siyempre, maghahati-hati tayo sa yaman at saya. Ngayon, mag-toast tayo kay Zane. Dapat matagal nang na-promote si Zane. Senior Colonel pa rin siya ngayon and it's such an injustice. Yung mga old-timers sa military keep saying he lacks the experience. Ang lakas niya. Pagkatapos ng lahat ng ginawa niya kagabi, ano pa bang karanasan ang kailangan niya? Ang kanyang mga aksyon ay nagpapatunay na, I bet that after the military competition in 7 days, Zane will be promoted general. Michelle made sure her voice was loud enough for Catherine, Marshall, and the others. Sinulyapan ni Catherine si Marshall ng makamandag na tingin. Napaka-perpekto sana kung naroon si Zane kagabi at kinuha ang Draconite. Marshall, maghintay ka lang. Pansamantala mo lang pinapanatili ang Draconite. Alam na ito ng aking lolo, at ang iyong mga araw ay bilang na. Ang iyong kamatayan ay darating mula sa sandaling ipatong mo ang iyong kamay sa akin. Nakukuha ko palagi ang gusto ko. Narinig ni Talia ang mayayabang na Saturday ni Michelle, umiling, si Michelle siguradong mahilig mag-exaggerate. Wala pa si Zane sa Dragon Ridge Valley kagabi. At kung siya ay pinutol sa mga piraso. Nagtaas ng kilay si Marshall. Zane. Ang kapatid ba ni Catherine ay si? Sumagot si Freya, sa mga elite ng Brighton, si Zane ay may kakayahan ngunit hindi siya walang kapantay. Gayunpaman, sanay siya.
Karamihan sa mga elite sa Dragon Soul ay nasa ilalim ng kanyang impluensya. At ang chief instructor ng Dragon Soul, si Gavin, ang mentor ni Zane. Makapangyarihan si Gavin at pinahahalagahan ni Lord Westeria. Meron siyang ilang mga taga-suporta sa militar. Sinabi na sina Gavin at Wilson ay dating naglilingkod sa ilalim ng isang bagong warlord sa hukbo ng Draconian, Young Lord Dragon, mga taon na ang nakalilipas. Pagkatapos mawala ang Young Lord Dragon, nakipag-alyansa si Gavin kay Lord Westeria. Si Zane at Gavin ay tiyak na magpapakita sa kompetisyon ng militar sa loob ng 7 araw. Kung talagang banta tayo sa Dragon Soul, tiyak na kikilo si Gavin. Wala sa iyo ang kakayahan niya, pero baka may ibang plano si Zane. Maaaring siya ay mukhang mabait sa ibabaw, ngunit siya ay hindi kapani-paniwalang tuso. Catherine, nandito ka rin. Isang matangkad at malakas na lalaki ang pumasok sa private club na nasa gilid ng 2 bodyguard na may bitbit na case bawat isa. Si Hendrix iyon, ang pangalawang apo ni Lord Northlorn. Hindi siya pinansin ni Catherine. Nagkibit-balikat lang si Hendrix na sanay sa pagiging aloof niya. Kumaway siya kay Michelle na nagyayabang pa sa grupo. Michelle, nasaan si Talia? Tumayo si Michelle at sumagot, Hendrix, lagi kang nagmamadali. Hindi mo man lang tinanong kung kumusta na ako. And just so you know, may competition ka ngayon. Kumunot ang noo ni Hendrix. Anong ibig mong sabihin? Anong kompetisyon? Alam mo bang sumali si Talia sa Werewolf? Malamig na sabi ni Michelle. Alam mo, natatarantang sabi ni Hendrix. So ano? Ang bagong chief instructor ng Werewolf ay bata at gwapo. Dahil maghapon silang magkasama. Dahil sa trabaho, hindi ka ba dapat mag-alala? Naningkit ang mga mata ni Hendrix. Isang 20-year-old chief instructor. Michelle, stop talking nonsense. Hindi ako nagsisinungaling. Itinuro ni Michelle kung saan nakaupo sina Marshall at Talia. Tignan mo yung lalaking nakaupo sa tabi ni Talia, gwapo no? Siya iyon, ang chief instructor. Ranggo lang ng major ang hawak mo at mas mababa ito sa rank ni Talia. Don't you think it's time to be concerned? Sinama ng tingin ni Hendrix si Marshall. Yan ang bagong Werewolf's chief instructor. Tumawa si Michelle. Bakit ako magsisinungaling? Tawagan mo ang lolo mo kung hindi ka naniniwala sa akin. Nang makitang malapit na ang pakikipag-chat ni Talia kay Marshall, lalong tumindi ang galit ni Hendrix. How dare he hit on Talia? Crush ko siya. Major General. Please, wala siya sa akin. Michelle, anong background niya? Tanong ni Hendrix na nakatingin kay Marshall ng masama. Napangisi si Michelle. Nobody. He was just a mercenary abroad for a few years. No real connections in Draconia. Are you planning to crush him now? Ngumisi si Hendrix. I control Northlorn and have clout in Brighton. So what if I want to step on a loser like him? Ang mga mata ni Michelle ay kumikinang sa isang palihis ng ngiti habang si Hendrix ay sumugod pa sulong. Marshall, hindi mo ito matatakasan ng hindi yuyuko ngayon. Pinagmamasda ng determinadong figure ni Hendrix, lumingon siya sa iba na may matalim na ngiti. Let's go and watch Hendrix put someone in their place. Kabanata 534 na lumayo kay Talia. Tuwang-tuwang pinanood ng mga batang tagapagmana ng maimpluwensyang pamilya ni Brighton si Hendrix na nagpapakita ng dominanteng aura. Ito ang uri ng palabas na pinakagusto nila. Ipinanganak sa kayamanan at pribilehiyo, ang kanilang buhay ay napuno ng walang ginagawang pagpapakasaya. Dahil sa kawalan ng makabuluhang mga gawain, natagpuan nila ang kanilang kilig sa tsismis, iskandalo, at paminsan-minsang paglalaro ng kapangyarihan. Kung hindi nila pinipili ang isang tao, pinapanood nila ang ibang tao na ginagawa ito. Ang uhaw sa dugo na kasiyahan na makita ang mahihinang durog sa ilalim ng makapangyarihan ay ang rurok ng excitement sa kanila. Kilala si Mr. Hendrix bilang crusher sa Northlorn. Kasama ang kanyang maimpluwensyang pamilya at ang walang kondisyong pabor ng kanyang lolo. Lalo na natutuwa si Hendrix sa pagtapak sa mga taong inaakala nilang hindi sila mahahawakan. Kung mas malakas ang mga ito, mas maraming kasiyahan ang nakukuha niya sa pagkatalo sa kanila.
At ngayon, sa pagpapalakas ng loob ni Ms. Michelle, tiyak na magiging mas malupit pa. Ngayon, ang chief instructor na iyon ay nasa malaking problema. Pero hindi ba isang military officer si Instructor Ortega? Hindi ba magkakagulo si Mr. Hendricks kung lalayo siya? Problema. Anong problema? Gaano man kalaki ang gulo na nilikha ni Hendricks, palagi itong nililinis ng kanyang makapangyarihang mga miyembro ng pamilya. Alam ng lahat na si Mr. Hendricks ang pinakamabangis na puwersa sa North Lorne at Brighton. Ito ay tulad ng isang masayang laro para sa kanya. Minsan, iniwan niya ang mga taong baldado o mas masahol pa, at walang nangyari. Ganito pala ang magkaroon ng makapangyarihang lolo. Si Instructor Ortega ay nasa mahirap na oras. Ngayon lang, napakataas at makapangyarihang kumilos, hindi pinapansin si Ms. Michelle na parang walang pakialam. Tingnan natin kung gaano katagal ang pagmamataas na iyon kapag siya ay nag-groveling sa harap ni Mr. Hendricks, na nagmamakaawa. Haha! But still, Instructor Ortega held high military ranks. Hindi ba magtitimpi si Hendricks? Please. So what if he does? Lord Northlorne had uncountable family members in the military. Hindi ba sabi ni Ms. Michelle na isa lang siyang scapegoat ng mga nakatataas? Enough talking. Let's go watch kung paano papahirapan ni Mr. Hendricks ang chief instructor ng Warwolf. Lumayo kay Talia. Narinig ni Michelle ang pag-uusap ng kanyang mga kasama na may kagalakan. Kanyang puso. Ang panunood ng isang taong napahiya ay isa sa kanyang pinakamalaking kasiyahan. Lalo pa ngayon, dahil ang target ay ang lalaking naglakas loob lang na hamanin siya. Ang isang showdown sa pagitan ng Crusher at ng bagong chief instructor ay magiging kapanapanabik. Ilang hakbang ang ginawa ni Michelle bago huminto at lumingon kay Catherine. Catherine, halika, hindi mo mapapalampas ang palabas na ito. Malapit ng durugan ni Hendricks ang isang tao si Marshall, ang bagong hinirang na chief instructor ng Warwolf Special Forces. Alam mo na si Hendricks ay palaging may bagay para kay Talia. There's no way na pakakawalan niya yun ngayong nakita niya itong kasama si Marshall. Bubugbugin niya si Marshall na walang sense, hahaha. Sinundan ng mga mata ni Catherine ang malakas na hakbang ni Hendricks. Mas mabuting sabihin mo kay Hendricks na mag-ingat at baka mapahiya pa siya, malamig niyang babala. Napawi ang ngiti ni Michelle. Nagulat siya sa komento ni Catherine. But then she chuckled. Catherine, sinong pinagsasabi mo na nahihiya? Surely, Marshall ang ibig mong sabihin. Itinuro ni Catherine ang kanyang straw sa likod ni Hendricks. I mean Hendricks. Napakurap si Michelle, saka tumawa ng kinakabahan. Don't worry. Alam mo Hendricks siya ang Crusher. Ito ang specialty niya. At saka, malapit nang dumating si Elliot. Kung si Hendricks ay gumawa ng labis na gulo, susuportahan siya ni Elliot. In the worst case, we step in and smooth things over. Ang Marshall na iyon, na walang background at walang standing, ay kailangan lang magtiis. Tara, Catherine, manood tayo. Nanatiling malamig ang tingin ni Catherine habang nakatingin kay Marshall. Mauna na kayo. Hindi naman ako bored gaya ninyong lahat. Awkward na nagkibit-balikat si Michelle. Fine, then. Stay here if you want. I'm going to watch and stop my cousin. Before he took it too far. Kung tutuusin, nandoon si Natalia at Ms. Wright. Kailangan nating magpakita ng paggalang sa kanila. With that, mabilis siyang nagmadali papunta kay Hendricks. Pinanood ni Catherine si Michelle at ang grupo ng mga elite ng Brighton na papunta kay Marshall. Malalaman nyo kung sinong crush mamaya. Si Marshall ay hindi dapat pakialaman. Bumungad sa kanyang isipan ang alaala ng kagabi sa Dragon Ridge Valley, kung saan umaapoy pa rin ang sampal ni Marshall sa kanyang pisngi. Gusto nga niyang turuan ng leksyon ni Hendricks si Marshall ngunit alam niyang hindi iyon mangyayari. Si Marshall ay hindi nagpakita ng takot sa harap ng Wisteria residents, bakit niya pakialam ang North Lorne residents? Kagabi sa Dragon Ridge Valley, nakita ni Catherine ang nakatatandang kapatid ni Hendricks na si Elliot, ang ipinagmamalaki ng North Lorne residents, na lumuhod sa harap ni Marshall. Si Hendricks ay walang iba kundi isang spoiled brat. Kung may natatapakan man, siya iyon.
Bagamat walang ideya si Catherine sa background ni Marshall, nakita niyang pinatay niya ang isang nangungunang manlalaban ng Dark List sa isang solong strike. Kinailangan ito ng nakakatakot na antas ng kasanayan upang magawa iyon. Kaya naman, pinili niyang magtimpi at hayaan na lang sa lolo niya si Marshall mamaya. Pinanood niya si Michelle at ang mga elite ng Brighton na lumingon kay Marshall na may amusement na kumikislap sa kanyang mga mata. Ang mga batang maharlika na ito, na ipinanganak sa Karangyan, ay mahuhulaan at mababaw. Sa kabila ng kanyang magandang background, hindi kailanman ginusto ni Catherine na maging katulad nila. Nilalayo niya ang higit pa ang makamit ang isang bagay na makabuluhan sa kanyang sarili. Nakuha ng kaguluhan ang atensyon ni Andres York, ang manager ng Springbrook Private Club. Sumugod siya kasama ang ilang security guard. Mr. Hendricks, welcome. Please, hayaan mo akong ituro sa iyo ang private lounge sa itaas. Tumango si Hendricks. Not now, Andres. May haharapin muna ako bago umakyat kay Talia. Napakurap si Andres. Who would dare offend you here? Just say the word, and we'll handle it. Tumabi ka. Matalim ang ngisi ni Hendricks. Mas gusto kong gawin ito sa aking sarili. Sinundan ni Andres ang linya ng paningin ni Hendricks at nakita niya si Marshall na nakaupo sa tabi ni Talia. Sinenyasan niya ang kanyang mga bantay na tumabi kung sakali. Humakbang si Hendricks papunta sa kinauupuan ni Marshall at Talia. Galit na galit siya nang mapansin ang paghanga sa mga mata ni Talia habang nakikipag-usap kay Marshall. Ibinagsak niya ang kamay sa mesa nila at itinuro si Marshall na may kasamang dagandong. Layuan mo si Talia, York ka. Kabanata 535 Pinahiya si Hendricks. Ang Springbrook Private Club ay bumagsak sa isang nakatulala na katahimikan. Si Hendricks, ang sikat na crusher ni Brighton, hindi nag-atubiling gumawa ng hakbang. Ang kanyang deklarasyon ay nagpapigil ng hininga ang lahat habang ang kanilang mga mata ay kumikinang sa pag-asa. Sabik silang masaksihan ang Werewolf Chief Instructor na iniluhod sa kanyang tuhod, na nagmamakaawa. Ang mga mata ni Michelle ay kumikinang sa mapaghiganti na tuwa. Ang kanyang carlier na galit sa pagsuwi ni Marshall ay tuluyan ng nailabas. Ha! Paano kung matapang ka? Wala ka sa harap ng mga piling tao ni Brighton. Natutunan mo ang iyong lugar ngayon. Paano kung nasa militar ka? Maaari mo lamang sundin ang aming mga utos ng walang malakas na suporta ng isang kilalang pamilya. Magbabayad ka sa pagtayo laban sa amin. Iniisip ko kung hanggang kailan mo kayang ipagpatuloy ang iyong matigas na pagkilos sa harap ni Hendricks. Ibinagsak ni Talia ang kamay sa mesa. Hendricks, ano sa tingin mo ang ginagawa mo? Magwala ka. Ngumisi si Hendricks sabay turo kay Marshall. Talia, this isn't about you. I'm warning you to stay away from this nobody. Naningkit ang mga mata ni Talia. Anong karapatan mo? Kailangan pang pakialaman ang buhay ko. Umalis ka ngayon. Namumula sa galit ang mukha ni Hendricks, namumuo ang mga ugat sa leeg habang pilit na pinipigilan ang init ng ulo. Talia, alam mo bang lagi akong nag-aalala sa'yo? Pinuprotektahan lang kita mula sa panloloko ng walang kwentang ito. Napangisi si Talia. Makinig kang mabuti, Hendricks. Ang mga taong higit kong kinamumuhian ay iyong mga taunan na tulad mo na nakasakay sa mga coat ng kanilang pamilya at kumikilos na parang mga hari. Nakakaawa ang magparada kasama ang kaluwalhatian ng iyong mga ninuno habang iniisip na ikaw ay isang espesyal na bagay. Natahimik ang mga nanunood. Ang mga salita ni Talia ay tahasang insulto. Nagulat sila sa kanyang katapangan. Mayroon pa bang mas nakakahiya kaysa sa pampublikong pagtawag sa isang tao bilang isang taunan? Halos mabaliw sa galit si Hendricks sa sinabi ni Talia. Tinawag niya itong taunan na nakasakay sa coattails ng kanyang mga ninunong na kaluwalhatian sa harap ng napakaraming tagapagmana at tagapagmana ng pinakaprestihiyosong pamilya ni Brighton. Ito ay isang suntok na mas masahol pa sa isang sampal sa mukha. Isang nakamamatay na kislap ang bumungad sa mga mata ni Hendricks. Fine. Dahil napakaliit ng tingin mo sa akin, hindi ako magpipigil. I'll break this nobody right here and now. Bago pa makasagot si Talia,
Tinuro ni Hendrix si Marshall. So, you're the new chief instructor of Warwolf. Gusto mo bang umakyat at labanan ako? Tumayo si Freya mula sa kanyang upuan at pinagsabihan, Hendrix, alam mo bang ang pag-insulto sa isang Major General sa publiko ay maaaring mapunta sa korte ng militar? Napamulat ng mata si Hendrix at ngumisi. Naku, takot na takot ako. Dapat ay apo ka ni General Wright, ang karumal-dumal na kagandahan ng militar. Dalhin ang iyong mga banta sa ibang lugar, ang aking pamilya ay nagkaroon ng higit pang mga Major General na hindi mo mabilang. Halika, ipakita mo sa akin kung paano ka umakyat sa posisyon na ito. Do you dare to fight me? Magwala ka kung duwag ka. Napabuntong hininga si Talia. Hendrix, sino sa tingin mo para hamanin si Mr. Marshall? Malamig na tumawa si Hendrix. Talia, it's none of your business who I challenge. I'm in bad mood today, and I feel like crush this guy. What are you going to do about it? Naging yelo ang boses ni Freya. Hendrix, I suggest na humingi ka agad ng tawad kay Instructor Ortega or face the consequences. F***. Ngumisi si Hendrix, napalitan ng ngiti ang galit niya. Anong kahihinatnan ng maaaring magkaroon ng pagpiga sa isang surot na tulad niya? Taon-taon akong natatapakan ng isang dosenang katulad niya. Tinuro niya si Marshall. Magtatago ka ba sa likod ng dalawang babaeng ito na parang duwag? Tumayo ka at labanan mo ako kung may lakas ka ng loob. Nabaling ang lahat kay Marshall. Si Hendrix ay kilala bilang isang ligaw na manggugulo, ngunit ang kanyang mga kasanayan sa pakikipaglaban ay katangi-tangi. Mula sa edad na 3, kinuha ng kanyang lolo ang nangungunang 10 martial arts masters para sanayin siya. Sa kanyang henerasyon, ang mga kakayahan ni Hendrix sa pakikipaglaban ay kabilang sa pinakamagaling. Ngayong lantaran niyang hinahamon si Marshall, tiyak na kukunin kay Marshall ang posisyon ng Warwolf's Chief Instructor kapag natalo siya ni Hendrix. Kalmadong pinunasan ni Marshall ang kanyang mga kamay ng basang tela bago itinaas ang kanyang tingin upang salubungin si Hendrix. Sigurado ka bang gusto mo akong i-provoke? Nakipagpalitan ng tingin si Hendrix kay Michelle at sa iba pa, saka humagalpak ng tawa. Oo, ano? Sinama ng tingin ni Talia si Michelle. Ikaw ba ang nagudyok nito? Binabalaan kita, kung hindi mo pipigilan ang tanggang ito, huwag mo akong sisihin sa mga nangyayari. Nagkibit balikat si Michelle. Talia, paano mo ako masisisi dito? Alam mo namang gusto ka ng pinsan ko. Nang mabalitaan niyang nandito ka, nagdala siya ng 2 kahon ng pambihirang malamig na sandata para lang sa iyo. Ano sa tingin mo ang nararamdaman niya kapag nakikita niya kung gaano kayo kalapit kay Marshall? Wala itong kinalaman sa akin. Napangisi si Talia. Fine, kung ganyan ang nakikita mo, hindi na ako makikialam. Sana kayanin ng pinsan mo ang kahihinatnan. Dahil sa sinabi ni Talia, kumulo ang galit ni Hendrix. Kumuha siya ng bote sa mesa at sinugod si Marshall para ibagsak iyon sa ulo. Lumuhod. Utos ni Marshall sa malamig na boses. Sa isang malakas na kalabog, bumagsak ang malakas na katawan ni Hendrix sa kanyang mga tuhod, na nabasag ang marmol na sahig sa ilalim niya. Isang hiyawan ng paghihirap ang umalangaw sa tahimik na bulwagan. Anong ginawa mo sa akin? Sino ang nagbigay sa iyo ng lakas ng loob para i-provoke ako ng paulit-ulit? Nabitawan ni Marshall ang basang tela sa harap ni Hendrix. Baw sa akin. Isang nakakasakit na kalabog ang sumunod habang ang ulo ni Hendrix ay bumagsak sa marmol na sahig, na iniwang natatakpan ang kanyang mukha. Dugo. Lumukot siya at lumuhod sa harap ni Marshall. Isang nakakagulat na katahimikan ang bumalot sa silid. Walang makakaintindi sa nangyari kanina. Paanong si Hendrix, nakilala sa kanyang kayabangan at walang awa, ay lumuluhod kay Marshall. Ang pagiging saplada ni Michelle ay napalitan ng pagkalito. Hendrix, lumuhod kay Marshall. Nawala ang tawa niya habang nakatingin sa kaawa-awa at dagwang figure ni Hendrix. Anong nangyari kanina? Wala ni isa man sa mga tao ang makapag-isip tungkol dito. Paanong ang mapagmataas at masungit na si Hendrix ay parang binugbog na aso sa harap ni Marshall?
Nawala ba sa isip ang makapangyarihang si Mr. Henrier mula sa North Lorne residence?